Okay. Now, listen to this. Sa wikang Hebreo, ang salitang God ay El. Almighty means Shaddai. Kaya nang 99 na taon na si Abraham, nagpakita sa kanya ang Diyos at ang sinabi niya, ako si El Shaddai. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo. A promise which God made to Abraham 25 years ago. Nang tawagin si Abraham, nangako ang Diyos sa kanya. Sabi niya, I will bless you and I will bless those who bless you. Pagpapalain kita at ang sino magpala sa iyo ay pagpapalain ko rin. Ngunit ang sino mang magsumpa sa iyo ay susumpain ko rin. Ano ang pipiliin nyo? Pagpapala o sumpa? Purihin natin Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Tatlong salita ang aking babahagi sa inyo na dapat nating tandaan. Itong salitang ito ay nagsisimula lahat sa letter C, as in California. Ano ang unang salita? Covenant. Very good. Covenant. Ang pangalawang letter C, ano? Sino makakahula? The second word which start with letter C. The second word means confirm. Pag tayo ay nagbubok ng ticket sa isang eroplano, kailangan yan ay inyong i-confirm para matiyak yung kayo ay hindi maiwan ng biyahe o mababump off sa inyong upuan. The second letter is what? Ang ating mensahe ngayon ay pinangako sa atin ng Panginoon noong karaang Sabado ay ang hiwaga ng buhay ng tao. Awitin nyo ngayon, mahiwaga ang buhay ng tao. Is covenant. Pag sinabing covenant, yan ay kasunduan o pangako ng dalawa. At ang dalawang ito, ang isa ay tao, ang isa ay Diyos. Tatandaan natin, kapag nangako ang Diyos, kanyang tinutupad. Hindi tulad ng tao, nangangakong babalik sa Sabado, hindi naman bumalik. Hallelujah. Sinong tinamaan? So, ano yung una? Covenant. The second word is confirm. Now, when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him. Special ito, Hindi nagpapakita ang Diyos kanino man. Kay Abraham lang. When it says appearance, nakikita, nagpakita. Special na tao si Abraham. At ang binitawang pangako ng Diyos kay Abraham, kasama tayo roon. Sapagat ang pangako niya ay hindi lang kay Abraham, kundi sa bawat salin lahi ni Abraham na darating pa.
kaya kasama tayo roon. Kasama si Sakeo roon. Narinig niyo ang ebanghelyo tungkol kay Sakeo? Bagamat makasalanan, pinuntahan ng Panginoon. God appeared to Sakeo in the person of Jesus Christ. Makasalanan yun si Sakeo, But, special si Sakeo ng araw na yon. Kaya lahat na nakarating ngayon ay special sa Panginoon. Lahat na nakikinig ngayon, sa kaman naroroon, special ka sa Panginoon. Tulad ni Abraham. The third word is circumcision. Circumcision. Why circumcision in the first place? Because the covenant was sealed by the blood of man. Kaya ang sabi ng Diyos kay Abraham, patuloy ka ngayon. 99 years old na si Abraham. Bakit? Kailangan niya ang dugo. Why? Because the first mystery of life is in the blood. Sabi sa Leviticus chapter 17, verse 4, kung di ko nagkakamali, life is in the blood. Kaya bawal sa mga Israelita ang kumain ng dinuguan. Sa mga Pilipino, paborito yan. Tingnan nyo. Sabihin nyo, dugo. Now, maraming salamat palo doon sa mga nag-donate ng dugo para sa aking apo. And for your information, nakalabas na po sa ospital ang aking apo ngayon. Mahalaga po ang dugo sapagkat nasa dugo ang buhay ng tao. Amen ba? Kaya hanggat maaari, tayong lahat ay dapat magpa-testing ng dugo. Ano ang type nyo? Para pagdating ng emergency, kahit anong galing ng doktor, pag walang blood transfusion, mauubos ang dugo ng tao, mamamatay siya. Kailangan magkaroon tayo ng blood bank dito sa El Shaddai. Amen ba? Ngayon, kung luluubin ng Diyos, ang hospital dito sa Ambel ay aangkinin natin. Naniniwala kayong ito'y itinayo para sa atin? Sapagkat alam niyo, Diyos ang ating kakailanganin para humaba ang buhay natin sa balat ng lupa. Amen ba? So, the first mystery of life is the blood. The blood of man. The life of man is in the blood. Ang isang patay na, wala ng dugo. Amen ba? Ang isang BIR, hindi na pwedeng magkaanak. Anong alam mo, BIR? Babaeng iniwan ng regla. Amen ba? Ibig sabihin niya, in other words, menopause. Menopause. Anong ibig sabihin ng menopause? Opos na. Opos na. Kaya si Sarah ay imposibleng magkaroon ng anak sapagkat siya isang baog at matanda na, maliban sa baog, wala nang regla. Kaya hindi siya maniwala na magkakaanak siya. Pero dahil nangako ang Diyos kay Abraham na bibigyan sila ng anak at magiging salin lahi
ng tao sa balat ng lupa ay galing sa kanya. Pagdating ng 90 taon ni Sarah at si El Shaddai, si Abraham naman ay halos 100 taon na, nagpakita sa kanya ang Diyos na makapangyarihan, si Yahweh El Shaddai. Taas ang kamay nyo. Dito ko kinuha ang salitang El Shaddai. Genesis chapter 17 verses 1 to 2. Ang sabi niya sa wikang Hebreo kay Abraham, ako si El Shaddai. In English, I am God Almighty. Ibig sabihin, kahit si Sarah ay baog at tuyo na, wala lang buhay sa kanyang sisirpunan, manggagaling sa kanya ang buhay ng tao sa balat ng lupa. Bakit? Sa Diyos ay walang imposible. Amen ba? Kaya ang pangako ng Diyos ay maasahan natin. Ang pangako ng Diyos ay masasandalan natin. Sapagkat kapag nangako ang Diyos, Kanyang tutuparin. Gaano man niyang katagal. At ang ating Diyos na ito ay nagpapagaling sa lahat ng karamdaman. Kahit ikaw ay tinaningan na ng doktor, mababaliktad yan sa salita ng Diyos. Ganyang kapangyarihan ang salita ng Diyos. Amen ba? So the first mystery of life is in the blood. The blood of man. Look how mysterious our life is. Ganon ka-misteryoso ang buhay ng tao. It is visible and invisible. Hindi dapat makita ng tao ang buhay. Bakit? Ang buhay natin ay hininga ng Diyos. Ano ang hininga? Hangin. Nakikita nyo ba ang hangin? Pero ating nararamdaman kapag dumarating sa atin. Ano ang tawag doon sa huling hininga ng tao? Pag iniiwan na siya ng buhay. Huling hininga. Last breath. Ano yon? Last breath na yon. Inhale o exhale? Exhale. Pa-exit. Pa-exit ng buhay. Pag nag-exhale ka at hindi ka na nag-inhale, tudas ka na. Taas ang kamay nyo. Inhale. Exhale. Tigil. Nasusundan nyo? Dahan-dahan, pakikita ko sa inyo ang hiwaga ng buhay ng tao. The second mystery of life, of the life of man, sino makakahula? Breath daw, sabi nila. The second mystery in man's life is death. Kamatayan. Kamatayan. Bakit? Kung hindi tayo mamamatay, hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tanong nyo, Brother Mike, nasa Biblia ba yan? Taas ang kamay nyo. According to John chapter 5, verses 28 to 29, do not be amazed at this, sabi ni Jesus. For a time is coming when all who are in their graves
will hear His voice and come out. Those who have done what is good will rise to live, and those who have done what is evil will rise to be condemned. Darating ang araw, sa pagbabalik ng Panginoong Kristo, tatawagin ang lahat na mga nasa libingan sa kanya-kanyang pangalan. Ang namuhay at namatay sa buhay ngayon, na namuhay na walang dungis tulad ni Abraham, babangon sila at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung namang abalang-abala sa pagpapayaman, abalang-abala sa pamimintas kay Brother Mike at sa kanyang kapwa, yaong nagtanim ng sama ng loob sa lahat ng tao at hindi nagbago ng buhay at namatay sa ngayon, babangon din. Subalit sila ay mapaparoon sa tinatawag na impyerno. Anong ibig sabihin sa impyerno? Isang dako na wala ang Diyos. Tatandaan nyo, ang buhay ay galing sa Diyos. Ang Diyos ang ating buhay. Sabi ni Jesus, I am the life and the resurrection. Siya ang buhay. Ang impyerno ay dakong wala ang Diyos. Sa ngayon, maraming tao ngayon na nabubuhay, ang tawag sa kanila ay walking dead. Walking dead. Naglalakad, humihinga pa, pero patay na. Bakit? Hindi nila kasama ang Diyos. Bakit hindi nila kasama ang Diyos? Sapagkat pinili nilang humiwalay sa buhay ng Diyos. Hindi tulad ni Abraham, sinunod niya ang utos sa kanya ng Diyos. Mamuhay ka ng walang dungis habang ikaw ay nabubuhay. At tutuparin ko ang aking tipan sa iyo. Kahit gaano katagal na, kahit gaano katanda ka na, ang pangako ng Diyos ay matutupad sa iyo. Kung ikaw ay mamumuhay ng tulad ni Abraham. Nasusundan niyo ba? Ang tanong ay ganito, paano ko, Brother Mike, isang makasalanan, paulit-ulit na nagkakasala? Ano ang gagawin mo? Sabi sa 1 John, God is faithful and just. If you will only confess your sins, He will forgive all your sins. Kaya tayo sa ating Santa Iglesia ay may sacrament of confession. Avail of that sacrament. Sapagkat habang tayo ay nabubuhay, magkakasala at magkakasala tayo. Kaya sa banal na misa, mahalaga po yung ating pagsabay sa pagsisisi ng ating mga kasalanan. Sapagkat wala ng panahon ang ating mga pari at obispo para makinig ng individual confession. Kaya sa banal na misa, mayroon na tayong general confession and general absolution na tinatawag. Ngayon, may kasabihan, may sabi ng ibang sikta, bakit kayo mga Katoliko paulit-ulit na sinasakripisyo ang Kristo? Bakit natin paulit-ulit na sinasakripisyo si Kristo sa banal na misa? Sapagkat paulit-ulit tayo nagkakasala. At walang makalilinis sa ating makasalanan kundi ang banal na dugo ni Kristo. Kaya mahalaga po yung ating pananalig
sa sakramento ng misa. Kailangan kaisa tayo sa banal na misa. Kailangan makinabang tayo sa sakripisyo ni Kristo. Kaya paulit-ulit na sinasakripisyo na si Kristo sapagkat tayo mga Katoliko paulit-ulit na nagkakasala. Ano ang dahilan nito? Ito'y patunay na mahal tayo ng Diyos. Ayaw niyang mayroon sa ating mawawala, mamamatay sa kasalanan. Ayaw ng Diyos na may taong mamamatay sa kanyang kasalanan. In the middle of your sins. Ang pinakamalaking kasalanan ngayon ng tao ay ang pagbawalang bahala sa salita ng Diyos. Nakikinig siya na nakikinig sa salita ng Diyos, pero hindi naman niya ginagawa ang utos ng Diyos. Bakit? Anong sinasabi mo sa panalangin? Forgive us our sins as we forgive the sins of others to us. Patawarin mo kami sa aming makasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Ang tanong ko sa inyo, nagpatawad na ba kayo? Sa mga nagkasala sa inyo? Ilang ulit kayo nagpatawad? 70 times 7. Ibig sabihin, walang limit. Ang pagpapatawad ng Diyos ay walang limit. Ganon din dapat tayo. Iyan ang namumuhay ng walang dungis sa paningin ng Diyos. Huwag mong sasabihin sa aking wala kang pakialam. Hindi ako nakikialam. Ako'y lingkod lamang ng Panginoon. Sinasabi ko ang ibig sabihin sa inyo. Ang tamaan nito, magbagong buhay na.